Aminin natin na tayo mahina, na nangangailangan ng tulong, at ang Diyos ang gagawa sa hindi natin kayang gawin sapagkat tayo mahihina at walang kakayahan. Continue. Tumunghay po tayo sa aklat ng Hebreo, chapter 4, verse 16. Ang sabi po ay ganito, "Kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya, upang tayo'y tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na nakakatulong sa panahon ng pangangailangan." Pagpalain ang pagkabasa ng kanyang salita. So, minsan tinatanong ng mga tao, saan ba ito nasusulat sa Biblia? Tinutulungan ng Diyos sa mga tumutulong sa sarili. Ayan. May mga taong nagtatanong, at ito yung mga nagtatanong, ito yung mga naghahanap ng tulong, di ba? Kapag may nagtatanong, naghahanap yan ng tulong. Ayan, nangangailangan ng tulong. Ang taong nagtatanong, nangangailangan ng tulong. Yan. Ugnay ito sa karaniwang kasabihan sa Pilipinas. Ano ba ang kasabihan natin sa Pilipinas? Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Di ba? Kadalasan marami na yan na bukang bibig. Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Sabi naman ng mga kasabihang malilikot ang isip, nasa tao ang gawa, kaya maraming bata. So, nasa tao ang gawa, kaya marami tuloy. Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Marami ang di nakatitiyak, ngunit napakadala sabihin ito. At akala tuloy ng marami ay nasusulat ito sa Biblia. Oo nga naman, marami nag-aakala na ito ay nakasulat sa Biblia. Diba? Hindi nga ba ito nakasulat sa Biblia? Sapagkat madalas na ginagamit ng tao Ano ang ginagamit ng tao palagi? Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Sa totoo lang, sabi rito, kabaliktaran nito ang sinasabi sa Biblia. Sa totoo lang, kabaliktaran nito ang sinasabi ng Biblia. Kabaliktaran pala yun. Tingnan po ninyo Isipin natin, pag nilayan natin, agree ba kayo? Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Kabaliktaran daw, sabi sa binabasa natin ngayon. Ang tinutulungan ng Diyos ay ang mahihina. At nasa Diyos ang lahat ng gawa at habag sa taong walang kakayahang iligtas ang sarili anumang gawin niya. Ayan. Hindi ko po alam kung sasang-ayon kayo dito sa ating binabasa. Kasi yung sinasabing kasabihan natin, madalas nating naririnig, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Kabaliktaran daw ito sa Biblia. Totoo parang baliktad, no? Tingnan po ninyo, isipin ninyo maigi, pag-isipan nyo maigi. Muni-munihin natin maigi. Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Pinasusubalian ng sumulat na ito ay kabaliktaran sa Biblia, sapagkat sabi ay, ang tinutulungan ng Diyos ay ang mahihina. At nasa Diyos ang lahat ng gawa at habag sa taong walang kakayahang iligtas ang sarili, anumang gawin niya. So may katotohanan. Ang Diyos ang gagawa ng lahat ng bagay sa taong mahina at walang kakayahan. Kaya yung kasabihang nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Wala nang magagawa ang taong mahina at walang kakayahan At dahil walang magagawa ang tao na walang kakayahan at mahina, ang Diyos ang gagawa para sa kanya. Sapagkat ang Diyos ay punong-puno ng habag at awa. So tama. Diba? Nasa Diyos ang lahat ng gawa at habag sa taong walang kakayahang iligtas ang sarili, ano man ang gawin niya. Pag binasa mo ang mga ebanghelyo, walang tinatanggihan sa Jesus sa pagtulong sa mga hindi makatulong sa sarili, mga mahihina. Tingnan po, totoo naman May time pa nga na ang mga alagad wala nang pahinga di ba? Sa Mark chapter 6. Kaya ano ang utos niya sa kanyang mga alagad? Kaya ano ang utos niya sa kanyang mga disipulo? Hindi kayo, tumawid tayo sa kabilang ibayo para makapagpahinga kayo ng konti. O, tingnan nyo, ang mga alagad, busy sila sa paglilingkod, sa paggawa ng himala, sa pagtulong sa mga mahihinang kanilang mga kababayan. At dahil sa dami ng taong parot parito, dumarating at umaalis, hindi sila makakain. Kasi kahit break time, may dumarating. Nakita ng Panginoon yung kanilang paglilingkod. Tayo man, nakikita ng Diyos ang lahat ng ating ginagawang pagpapagal, paglilingkod. At kapag nakita niyang medyo pagod ka na, i-recharge ka niya, pagpapahingahin ka niya, i-relax ka niya. Para sa susunod na mga gampanin, gawain, malakas ka na naman ulit. Nung sila'y tumawid, sumakay sila ng bangka, tumawid sila sa kabilang ibayo. Sabi ng Biblia, pagdating nila doon, paglunsad nila, ang daming tao. At alam nyo ba kung sino yung mga taong kanilang dinatnan, yung mga taong sumalubong sa kanila? Yun yung mga taong iniwan nila. Kaya nila iniwan sila ng Panginoon, kaya sila umalis doon, para nga makapag-relax, makapagpahinga sila, sapagkat ayaw niya magkasakit din ang mga alagad niya. Pero ang nakakatuwa, surprise, yung mga taong
iniwan nila, yun ang sumalubong sa kanila. Eh bakit? Sumakay nga sila ng bangka eh. Tapos, yung iniwan nila, yun ang sumalubong kasi nga, yung pong Sea of Galilee, halos pa oblong kasi yan eh. Ang mga tao, nung makita nila na umalis ang Panginoon at alam nila kung saan pupunta, nung alam mo ng mga tao kung saan sila pupunta, yung mga tao, binaybay nila yung dalampasigan, yung gilid ng Sea of Galilee. Lakad takbo, lakad takbo, lakad takbo. Habang si Jesus at ang mga alagad nakasakay ng bangka. Eh yung mga tao, mabilis lumakad, mabilis tumakbo. Ganoon naman talaga pag ang tao ay nangangailangan ng tulong eh. Di ba? Kapag ang tao ay nagtatanong, nangangailangan niya ng tulong. So, ipinagtanong-tanong nila, saan ba pupunta? Si Jesus, saan ba sila pupunta? Saan ba ang destinasyon nila? O, nagtanong-tanungan, kumalat yung mga sagot. Doon sila pupunta, o, di ba? Kaya yung mga tao, lakad takbo, nauna pa silang dumating. Kaya paglungsad nila, sabi ng Panginoon sa kanila, kaya nga kami umalis dun, iniwan namin kayo, tapos kayo ang sumalubong. Pinagalitan ba sila ng Panginoon? Hindi. Itinaboy ba sila ni Jesus? Hindi. Sinermonan ba sila ni Jesus? Hindi. Ang sabi po ng Biblia, dumating ang habag kay Jesus. Kaya't sila ay tinuruan ng maraming bagay, pinagaling sa kanilang mga karamdaman, pinaghimalaan at pinakain pa. Tingnan po ninyo, kaya tama, wala pong itinataboy ang ating Panginoon sa sinumang mga lumalapit at humihingi ng tulong sa Kanya. Kaya nga kapag binabasa natin ang mabuting balita, ang Ebanghelyo, makikita natin doon na walang tinatanggihan si Jesus sa pagtulong sa mga hindi nakakatulong sa kanilang sarili, sa mga taong walang kakayanan makagawa, sa mga mahihina. Hindi niya ipinagkakait ang alin, ang kanyang habag, ang kanyang kapatawaran, ang kanyang kagalingan, ang kanyang pagpapalaya sa mga taong lumalapit at humihingi ng tulong sa kanya. Hindi niya tinatalikuran ang mga taong walang kayang magbago, sa totoo lang. Walang kakayahang gumaling, walang kakayahang lumaya. See, tingnan po ninyo. Sa tao, kapag lumapit tayo, tatanggihan tayo eh. Sa tao, kapag lumapit tayo, dededmahin tayo. Sa tao, kapag lumapit tayo, hindi ka na tinulungan, may sumbat ka pang mararanasan. May sumbat ka pang maririnig. Ang tao, tatanggihan ka sa lahat ng iyong paglapit. May mga dahilan din naman, kaya tayo tinatanggihan. Maaaring wala din silang hawak. Wala din silang maitutulong. O kaya naman, kaya tayo tinatanggihan sapagkat hindi nila tayo feel na tulungan. O, di ba? Ang dating kasi sa kanila, tayo ay abala, tayo ay perwisyo. Hindi tayo karapat-dapat tulungan. Wala sa kanilang pakiramdam. Pero kay Jesus hindi, walang ganun. Kaya yung kasabihan nating mga Pilipino, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa, pinasusubalian ng ating pong pagbasa. Sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng walang kakayahan at mahihina katulad natin. Kaya nasa Diyos ang lahat ng gawa. Yan. At nasa Diyos din ang awa. Pinapasubalian yung ating kasabihan na nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Ang totoo, nasa Diyos ang gawa sa mga taong walang kakayahan at mahihina para sila'y makalutas ang kanilang suliranin. Masigit na mataas ang isip ng Diyos kaysa atin. Totoo yun, sinasabi ng Isaiah 59 verse 9. Kaya nga, kung babalikan natin yung ating binasa sa Hebreo chapter 4:16, malinaw eh. Kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo'y tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na nakakatulong sa panahon ng pangailangan. Sino pang nakakatulong sa atin sa panahon ng ating pangailangan? Tanging ang Diyos lang eh. Ang makakatulong pala sa atin sa panahon ng ating pangailangan, katulad nating mahihina, walang lakas, walang kakayahan, ay tanging ang Diyos lamang sapagkat sa Kanya nanggagaling ang lahat ng awa at habag at kakayahang tumulong gumawa sa ating lahat. Higit na mataas ang isip ng Diyos kaysa atin, ang tingin niya sa mga bagay ay iba kaysa atin. Totoo yun eh. Minsan ang tingin natin maganda dito, mabuti dito, pero kapahamakan pala, magkakaroon tayo ng problema. Bakit? Kasi nasa taas siya eh. Nakikita niya ang lahat ng pwedeng maganap sa atin. Kaya siya ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Kaya mataas ang kanyang isipan kaysa sa atin. Kita natin ang ating sariling kakayahan na ayusin ang problema. Ipinapakita niya ang ating kahinaan upang matutunang lubos natin na umasa sa kanyang lakas. So, kaya natin, meron tayong magagawa. Pero ipapakita ng Diyos sa atin yung ating kahinaan upang sa pamamagitan ng kahinaang yon, tatawag tayo at hihingi tayo ng tulong sa Kanya para tayo bigyan ng lakas para makagawa tayo doon sa bagay na ibig nating magawa. So ang lahat ng tulong ay nanggagaling sa ating Panginoon. Ipinagmamalaki natin ang ating tagumpay at naiisip na di natin kailangan ng lakas ng Diyos. Yun ang medyo delikado kapag ang pagtatagumpay nating nakakamit, ang anumang bagay na pinagtatagumpayan natin sa buhay, hindi natin pwedeng kunin yung parangal, yung papuri sa sarili. Sapagkat alam natin na ang lahat ng tagumpay ay nanggagaling sa Diyos. Sapagkat sabi ng John 15, kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Totoo yun. Ang taong hiwalay sa Diyos ay walang magagawa katulad ng sanga ng ubas.
Anong sabi ng Panginoon? Ako ang puno ng ubas, kayo ang sanga. Kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Ngunit kung kayo mananatili sa akin at ako sa inyo at ang aking salita, hingin ninyo ang inyong maibigan at ay pagkakaloob sa inyo. Kaya kung meron man tayong pagtatagumpay na nararanasan sa buhay, dapat ibigay natin ang papuri at parangal. Pasalamat sa Diyos na nagpahintulot na tayo po'y magtagumpay. Pinahihintulutan niya rin tayong mabigo upang turuan tayo ang tunay na tagumpay at biyaya niya. So, pinapahintulot ng Diyos na minsan tayo mabigo, hindi magtagumpay, maranasan natin ang pagkabigo, upang turuan tayo ng turuan tayo ng Diyos na ang tunay na tagumpay at biyaya ay galing sa Kanya. So, kapag nabibigo tayo at hindi nagtatagumpay, hindi ibig sabihin ayaw ng Diyos na magtagumpay tayo. Ito ay paraan ng pagtuturo ng Diyos sa atin para sabihin na ang tagumpay ay galing sa Kanya. So, ipinapahintulot ng Diyos na tayo mabigo bilang pagtuturo sa atin ng Diyos na ang tunay na tagumpay at biyaya ay galing sa Kanya. Hindi sa ating sariling kakayahan, lakas, karunungan, karanasan. Ang lahat ay nanggagaling sa Diyos. Kaya nga ang tanong ay, nanghihina ka ba ngayon? Marami mga kapatid natin nanghihina. Lalo sa Kabikulan, sa Bisaya, di ba? Sa Kabisayaan, sa Kabikulan. Ewan lang natin ngayon sa Northern Luzon sapagkat ngayon pa lang maglalandfall yung bagyo. So, maaaring sila ay nanghihina. Pero ang mga taga Bicol, malalakas yun. Bago pa dumating ang bagyo, bago tukuran ang bahay, tinutukuran muna ang mga puno ng sili. Diba? Yan ang mga Kabikulan, yan ang mga Bicol, di ba? Bago pa patibayin yung pundasyon, yung pinakaposte ng mga bahay nila, ang una nilang pinapatibay, mga puno ng sili, puno ng lada. Di ba? Baka matumpa eh. Ganyan ang mga taga Bicol. Oh. Pero pagkatapos ng kalamidad, masasaya na naman yan. Magsisimula na namang magsaka, magtanim, magbungkal, magnegosyo. Ganyan ang mga taga Bicol eh. Kaya nga sabi nga daw urago ng mga Bicol. Ang tanong ay, nanghihina ka ba ngayon? Nanghihina ba tayo ngayon? Totoo naman eh. Marami talagang nakakapanghina mga pangyayari sa buhay. Pero masagana at handa ang biyaya ng Diyos para sa kumikilala sa Kanya na di nila kayang tulungan ang sarili dahil mahihina sila. Pero ang Diyos daw, sabi sa ating binasa, masagana, handa ang Kanyang biyaya para itulong sa mga kumikilala, sa mga nananampalataya, sa mga nagtitiwala sa Kanya dahil sila ay mahihina. Dahil tayo mahihina, ang Diyos ang tutulong sa atin. Kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya. Kasi huwag kang manghina, huwag kang mawala ng pag-asa, huwag kang mahiya sa Diyos, huwag tayo mahiya sa Diyos. Lumapit tayo may katapangan, lakasan natin ang ating loob. Bakit? Ang Diyos hindi nang tataboy, ang Diyos hindi nang didedma, ang Diyos hindi nang susumbat. Siya ay willing na tayo tanggapin. Sabi ng Isaias yun, di ba? Mula umaga, tanghali, hapon, gabi, nakaunat ang kanyang kamay sa kanyang bayan para sila'y tanggapin, kupkupin. Ano sabi? Lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na nakakatulong sa panahon ng ating mga pangangailangan. So, huwag tayong mahiya. Kaya ang kailangan lang po talaga natin lakas ng loob na lumapit sa luklukan ng Diyos, sa Diyos na punong-puno ng biyaya at kanyang kapangyarihan, ang lakas ng ating pananampalataya, ang kailangan natin para tayo'y makatanggap ng ating mga pangailangan sa buhay. Katulad ng pagbasa sa linggo, si Bartimeus, nilakasan niya ang kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng pagsigaw na agaw pansin na tulad ng atungal ng baka at siya'y napagbigyan sapagkat yung kanyang pagtawag, Jesus, anak ni David, ay pagpapakita na meron siyang pananampalataya kay Jesus na umaasa siya ng isang tagapagligtas at Kristo sapagkat ang banggit niya ay anak ni David na nangangahulugan ito na si Bartimeo ay may alam sa pagdating ng Mesiyas ng isang tagapagligtas. Yun yung nagbigay ng kagalingan, pagpapakita ng kanyang paningin sa kanyang pananalig ng pagtawag na Jesus anak ni David at nang siya tanungin, ano ba ang iyong kailangan? Ibig kong makakitang muli. Ano ang sabi ng Panginoon? Makakauwi ka na, magaling ka na, pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Tinutulungan ng Diyos ang mga umaamin na mahina sila at nangangailangan ng tulong. Ito yung dapat palang maging kasabihan natin, hindi yung kasabihang nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ito dapat pala ang dapat nating maging kasabihan. Tinutulungan ng Diyos ang mga umaamin na mahina sila at nangangailangan ng tulong. Aminin natin na tayo mahina, na nangangailangan ng tulong, at ang Diyos ang gagawa sa hindi natin kayang gawin sapagkat tayo mahihina at walang kakayahan. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Thank you, God, for everything.